Tila may pinatatamaan ata si Lebron at Ayton sa kanilang post-interview. Another history na naman mga idol for King James nang bulldozer pa din si Lolo Bro ng mga batang players. So eto na nga ang pinakabagong balita at update ng Los Angeles Lakers ngayong araw. Malaking panalo para sa Lakers matapos nilang talunin ng Memphis Grizzlies 120-114 sa isang game na muntik nang maging bato. Nahabol pa nga ng Lakers ang 16-point deficit comeback win. Ibang klase ang pinakita nila sa fourth quarter. Pinangunahan ito ni Luka Doncic na nagpakawala ng 36 points, 9 rebounds at 8 assists. Halos triple-double performance at malinaw na siya ang naging engine ng opensa ng Lakers. Kasabay nito, consistent pa rin si LeBron James na nagtala ng 26 points at 10 assists, proving once again na kahit nasa veteran stage na siya ng kanyang karir, kaya pa rin niyang kontrolin ang laro. Sa play nga na to, third quarter 6:30, pinatalo ni LeBron si Koloko, sabay niyanig ang ring sa kanyang one-handed throwdown. Si LeBron talaga ang isa sa mga dahilan kung bakit nakakambak ang Lakers. Binuldozer ba naman ang dalawang big man ng kalaban? Parang prime LeBron lang nakabingwit pa ng foul. Kalabaw lang talaga natanda mga idol, samahan pa ng pagpapaulan ng tres ng dalawang superstar ng Lakers. 4:53 remaining in the final period ang bumanggagiba kay LeBron James. Walang nagawa ang dalawang player ng Memphis. Isa din crucial part yung mga assist na binitawan ni LBJ ngayong game, dahilan kung bakit another record na naman ang kanyang nagawa sa edad na 41. Dinethrone ang point guard na si Chris Paul. Si LeBron na ngayon ang second all-time assist leader with 13,793. Una na pagdating sa puntos, second na ngayon pagdating sa all-time assist. Ano pa kaya ang susunod na record na babasagin nito ni LeBron? Sa interview, tila may pahaging naman si LeBron but in a good way, matapos nga magtala lamang ng isang turnover. Ayon sa kanya, paano ka mag-turnover kung hindi mo naman madalas hawak yung bola? Dahil nga kung papansinin nyo, mas babad ang bola kay Luka compared kay LeBron. Dahil din dyan mas nakafocus si LBJ sa ibang bagay tulad na lang ng pagpasa on time, on target at pagpwesto sa kanyang mga teammates. You can't afford to be turning the ball over a lot if you barely got the ball in your hand. So I just gotta make the most of it. Si Ayton naman sa post-interview, tila may pahaging din. Sinabi kasi ni Coach JJ noong nakaraan na frustrated etong si Ayton dahil bihira daw siyang pasahan na nakakaapekto sa kanyang performance. Ayon kay Ayton, bigs can't feed themselves. Bigs can't feed themselves. Nagtitiwala na lang siya sa mga playmaker na mabibigyan siya ng magagandang pasa. Dagdag pa sa panalo ng Lakers ang solid contribution ng supporting cast lalo na sa crucial moments ng fourth quarter. Resulta nito na sweep ng Lakers ang 2-game series kontra Memphis at back-to-back wins ulit sila matapos ang ilang inconsistent games netong mga nakaraang linggo. Sa injury update naman, good news ito, parehong nakalaro sina Luka at LeBron at walang lumabas na seryosong injury pagkatapos ng game. May mga minor concerns pa rin sa ibang players pero overall, mas okay ang kondisyon ng Lakers ngayon kumpara dati. So ayan mga idol, malaking comeback win, solid performances at magandang momento papasok sa susunod na games. Sa tingin nyo ba, tuloy-tuloy na to o may kailangan pa silang ayusin? I-comment nyo lang, like, share at subscribe. Maraming salamat!